Gawang sarili na sliding gate na may maaasahang automatika. Mas maraming beses na mas mura kaysa sa binibili o ipinapagawa. Sliding gate na hindi kailangan ng mahal at matrabahong pundasyon. May laman na gawa sa natatanging murang composite base sa abot kayang polystyrene foam. Mas mabilis gawin ito kaysa maghahanap ng mabibilhan. Lalo na't malabong makabili nito dahil ang mga katulad na produkto na ginagawa ay bihirang makita dahil sa sobrang taas ng presyo. Matagal ko na itong ginagawa mag-isa, halos walang gastos, gamit mga karaniwang sangkap na mabibili sa kahit anong tindahan ng konstruksyon. Hindi tulad ng mga gate na gawa sa kahoy o bakal, ang gate na gawa sa material na ito ay maaaring lagyan ng napakaraming klase ng finishing. Dahil dito, maaaring magmukhang simple at elegante ang gate, o kaya naman ay tunay na marangya na nagpapakita ng mahusay na panlasa ng kanilang mga may-ari. Hiniling nyo, ginawa ko, pero pag-usapan natin isa-isa. Mga subtitle ni Dima Torsok. Kamusta sa lahat? Para sa paggawa ng laman ng gate, kinailangan ko ng extruded polystyrene foam. Ang makinis nitong mga sheet ay pinapaspas ko gamit ang talim ng lagari na tinanggal sa hawakan. May nabibili namang magaspang na Penoplex, pero dahil mura, ito ang nakuha ko. Mga subtitle ni Dima Torsok. May L-edge ang mga sheet at PPS na pinapahiran ko ng polyurethane glue foam sa tamang bahagi. Idinidikit ko ang mga sheet at pinipisil gamit ang bigat habang hinihintay matuyo ang pandikit. Sa init, tumitigas ang glue foam sa 20 minuto. Maingat kong pinuputol ang tumigas na sobrang foam ng pantay sa ibabaw para hindi makaabala sa plano ko. Pinakamadaling gawin ito gamit ang matalim na utility knife na may palitang talim. Sa natira ko, kulang ang dami ng PPS kaya pumunta ako sa tindahan at bumili pa. Hindi na ako nagtipid at agad bumili ng isang pakete. Plano kong gawing paliguan ang matitira, tulad ng dati kong pangako. May video sa mga awit ni Yasha Kusiaka channel kung saan gumawa ako ng murang singsing para sa septic tank gamit ang parehong material. Pinagdikit ko ang malalaking piraso mula sa 14 na standard EPPS sheet na 3 cm ang kapal bawat isa. Alam na ng mga regular na manonood ang maraming gamit ng paraang ito at gustong-gusto kong gumawa ng himala sa konstruksyon gamit ang Penoplex. Pinuputol ko ang lapad, nilalagyan ng pandikit at dinadagdag sa haba. Ang taas ng gate na kailangan ko ay 1.0 metro, samantalang 2 Penoplex ay 2.40 metro. Sa standard na pakete na may 13 piraso, kailangan ko ng isang pakete at dagdag na isa pa pero sobra na iyon. Nakuha ko ang materyales na may sukat na 2x5 metro. Sunod, gagamitin ko ang plaster alkali-resistant fiberglass mesh at pinuputol ito ng pahaba ayon sa lapad ng materyales. Mula sa EPPS, hinahalo ko ang nabili kong timpla na ginagamit ko para dumikit at i-plaster ang mga materyales na pang-insulasyon. Ginagamit ito para sa mga panel ng EPPS at pati na rin sa mga panel ng mineral wool. Sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang, sinisimulan kong gumawa ng pangunahing reinforcing layer sa ibabaw. Gamit ang trowel sa maliliit na patse, ibinabato ko ang halo, pinapantay gamit ang makinis na bahagi ng notch trowel at ginagamit ang may ngipin na bahagi para alisin ang sobra. Ang paggamit ng may ngipin na bahagi ng trowel ay nagbibigay ng pantay na paglalagay ng halo. Ipinapatong ko ang mesh gamit ang makinis na trowel at pinabaon sa halo, tapos pinapantay ko ito ng malapad na spatula. Ang pagkakapatong ng mga kasunod na piraso ng mesh ayon sa teknolohiya ay hindi dapat bababa sa 10 cm. Dahil mainit, agad natutuyo ang halo kaya mas mabuting basahin ito minsan-minsan. Agad kong pinuputol ang sobrang pandikit sa mga gilid. Nakakamit ang buong lakas ng semento pagkatapos ng 28 araw. Kahit mukhang tuyo na, madali pa ring itama ang mali gamit ang spatula na nagpapakitang baguhan tayo. Kinabukasan, binabaliktad natin ang tumigas na piraso at inuulit ang proseso. Sa totoo lang, sa video na ito, hindi ako gumagawa ng gate mula sa simula. Mayroon na kaming lumang gate na ginawa mahigit 15 taon na ang nakalipas. Kailangan na nila ng kaunting pagkukumpuni. Tatay ko ang nag-welding nito noon dahil di ko pa alam ang electric welding.
Simple lang ang gate, gawa sa rectangular na bakal na frame na hinang mula sa 6x4 cm na profile na tubo. Ang sukat ng frame ay 6 na metro ang haba at 1.7 metro ang lapad ayon sa panlabas na sukat. Sa loob, mayroong 6 na crossbar na gawa rin sa parehong profile na tubo. Gumamit ng biniling direksyon, 2 biniling roller na suporta ang ginamit bilang gabay, pati na rin ang pang-itaas at pang-ibabang tagasalo. Isinasara ang gate gamit ang distornilyador. Ang laman ay gawa sa malungkot na corrugated na yero. Sa aming gate, walang mamahalin at matrabahong pundasyon. Kinabitan ng channel bar at plataporma sa pundasyon ng bakod, dito nakakabit ang mga roller na suporta para sa tamang direksyon ng pagdulas. Ang channel bar na ito ay makakatulong sa mas madaling pag-install ng drive. Nakakita ako ng makapal na sheet metal sa taguan, ginupit ko ito bilang plataporma ng drive at ilalagay ko ito sa gitna ng mga roller na suporta. Para sa akin, iyon ang pinakamatatag na lugar na may pinakamababang paglihis at panginginig. Para pwedeng baguhin ang posisyon sa hinaharap, hindi ko i-welding ang plataporma sa channel. Gagamitin ko na lang tornilyo sa pagkabit. Tinukoy sa instruksyon ang tamang distansya ng gear mula sa rack. Gamit ang mga datos na ito, hinahanap ko ang tamang posisyon ng mounting plate sa drive na malaking tulong sa pag-install at pag-aayos. Editor. Hindi pantay ang plataporma, pero dapat maitama ng mga bolt sa mounting plate. Naalala ko ang mga aralin sa shop class noong high school, lalo na noong gumawa ako ng martilyo mula sa piraso ng bakal. Mga 8 mm ang kapal ng bakal na yon. Dahil sa 2 dekalidad na drill bit, naging mas madali at mas masarap gawin ang trabaho. Palagay ko, tama na ang butas para sa kuryente. Hindi ko agad alam paano ikakabit ang mounting plate, pero nakuha ko rin kalaunan. Ginawa ko ito sa sarili kong paraan. Yung butas para sa kuryente, una ay mali ang pwesto, pero sa pangalawa, tama na. Masarap na ang mga adjustment na ginawa ko pagkatapos noon. Maliban sa sobrang dami ng lamok, kaya kailangan kong tapusin agad ang pag-install. Hinihigpitan ko ang mga bracket ng gear rack sa gate sa ganitong posisyon. Kailangan ito para makagawa ng kaunting puwang sa pagitan ng rack at ng gear ng drive. Noong mga panahong iyon, naaalala ko, kailangan ko pang kumbinsihin ng matagal ang gumagawa ng gate para ibenta sa amin ang mga ito. Nang hiwalay, iniiwasan ang serbisyo ng kumpletong naka-install na gate na sobrang mahal. Nakumbinsi ko rin sila, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makapagtipid ng malaki. Dati hindi ko alam saan bibili ng gate. Ngayon, 3 click lang, mabibili mo na ito ng mura. Para magpantay ang mga ngipin ng susunod na riles, nilalagay ko sa ilalim nito ang isang bahagi ng riles bilang gabay. Ang riles ay dumarating na may sukat na 1 metro bawat piraso. Ang lapad ng ating gate ay 4 na metro, kaya kinailangan ko ng 5 pirasong may sukat na tig-1 metro. Madali mo nang matatanggal ang riles. Niluwagan ko ang mga bolt ng rails at gamit ang 1.5 mm drill bit sa pagitan ng gear at rails, nakuha ko ang tamang agwat para sa maayos na pag-andar. Lahat ay eksakto, parang sa botika. Para hindi agad madumihan ng aso namin ang ibabaw ng gate gamit ang mga yapak niya, binarikadahan ko muna ang mga daanan habang pinapatuyo ito. Ang mga palamuti ay nakakabit sa aluminum rivet pero minsan niluluwagan at binubunot ng hangin. Kaya mga 1 beses kada 1 o 2 taon, kailangan kong kumpunihin ang ilang bahagi ng gate. Malapit na itong matapos.
Huling kumpuni ko na ito. Mas magiging madali nitong maikakabit ang bagong laman na gawa sa sariling composite material ng pantay sa panlabas na ibabaw ng balangkas ng gate. Kapag natanggal ito, di na maintindihan ng kapitbahay kung saan gawa ang laman, kaya di na rin sila matutuksong subukan ang tibay nito. Matibay naman ito. Sinusukat ko ang distansya ng mga poste at nilalagay ang DVP na tabla para hindi magasgasan ang plastic editor. Minamarkahan ko ang tamang sukat at pinuputol ko ito. Ang matagal na pagplaster ng pahalang na bahagi ay nangangailangan ng kaunting pag-a-adjust ng katawan na mabilis ko namang nagagawa, pero hindi naman talaga kailangan ng kwalifikasyon bilang plasterer. Sa ganitong paraan, panig sa atin ang grabidad ng mundo. Ginawa ko na agad ang lapad ng materyales para hindi na kailangan bawasan ang taas ng mga kukuhing segment. Isinama ko sa sukat ang mga 5 mm sa bawat gilid para sa maayos na pagdikit. Para mas pantay ang mga bahagi, pinipisil ko ang detalye ng pagpuno ng gate sa prop na steel gamit ang clamp. Ang polyurethane na pandikit foam ay mahusay na nagdidikit ng mga materyales na may magkakaibang pisikal na katangian. Ang gawa-gawang material na ito ay composite dahil gawa ito sa magkaibang bahagi na bumubuo ng matibay na material na may kakaibang katangian. Sa channel ng mga awit ni Yasha Kosiaka, madalas itanong sa ilalim ng video kung pwedeng gawing bakod ang material na ito. Ganito ang itsura ng himalang material kapag hiniwa. Para sa akin, ang sliding gate na ito ay espesyal na uri ng bakod. Kaya, gaya ng inyong naintindihan, oo. Sa kasamaang palad, sa bakod at gate ay hindi nagagamit ang magagandang katangian ng thermal insulation ng EPPS. Halimbawa, sa proyekto kong bahay sa Dolyar, 1,000 o sa aming Euro Comfort Room. Ganyan mismo ginawa ang kanilang mga pader. Maganda kasi ginagamit ang Penoplex na halos di sumisipsip o nagpapadaan ng tubig. Pwede ring idikit ng ganito. Naglalagay ako ng pad para may espasyo sa foam. Ang EPPS ay hindi nabubulok o naaagnas. Ginagawa nitong perpektong tagapuno ng composite ang EPPS, kung saan pwedeng maglagay ng iba't ibang klase ng finishing materials at coatings. Kakapit sila ng napakatibay. Dumarating na ang sandali ng katotohanan at binubutas ko na ang mga aluminum na pako para sa lahat ng kailangan. Naubos ko ang 20M na fiberglass mesh at halos 325 kilo na sako ng plastering mix. Dati, nilalagyan ng profiled sheet ang gate at sobrang maingay ito, pero ngayon ay ayos na ayos na. Natira na lang ang huling composite panel na idinikit ko sa crossbar para sa kandado. Hindi na kailangan ang distornilyador. Sa tabi ng kalsada, tinatapos ko ang mga kulang pangdugtungan. Ang sobrang foam ay pinuputol ko habang hawak ang kutsilyo sa bahagyang anggulo. Sa ganitong paraan, napuputol ko ito ng mas malalim kaysa sa ibabaw ng gate. Karugtong. Pinapahiran ko ng pamilyar na halo ang dugtungan. Umaasa akong kahit iba-iba ang anyo ng balangkas, pinto at laman, matibay pa rin ang kapit ng lahat. Halimbawa, sa aming pangunahing bahay, matagal nang nakatayo ang mga pinto gamit lang ang mounting foam at hindi dapat maliitin ang kakayahan ng polyurethane glue foam na dumikit. Pero kahit sa hinaharap ay magkaroon ng maliliit na bitak sa pagitan ng mga poste ng balangkas at mga panel ng laman, palagi namang pwedeng itago ang mga ito gamit ang mga makitid na molding o trim. Sa madaling salita, lumipas na ang panahon. Hanggang sa muli. Nag-effort talaga ako para hindi matalsikan ng pintura ang palitada at hindi maapektuhan ang kapit ng final na patong. Ang dark brown na pintura na direkta sa kalawang na may hammer effect, ito ang kailangan.
Nagdesisyon akong huwag laktawan ang proseso ng paglalagay ng primer. Pinoprotektahan ko ang bagong pinturang mga poste ng gate frame gamit ang malapad na tape. Mas mataas ang budget ng aming pangunahing tirahan at ng kalapit na lugar kaysa sa budget ng proyekto kong bahay sa halagang $1,000. Nagpasya akong gumamit ng nabibiling dekoratibong plaster. Pero aaminin ko, medyo nagsisi ako dahil hindi siya sulit sa presyo. Pininturahang buhangin lang ito na hinahalo sa acrylic base. Mas hindi kasiya siyang gamitin ito kumpara sa murang pantakip na tile adhesive na ginamit ko dati para magmukhang brick o bato sa mga nauna kong proyekto. Mabilis tumigas ang acrylic kapag mainit kaya nagmadali ako. Hindi rin lahat ng mahal maganda ang resulta. Para sa pagkabit ng electrical parts ng drive, lumapit ako kay Nikolai Ivanovich, inventor ng murang electric bike gamit ang gulong ng lumang hoverboard, baterya ng lagari at controller mula AliExpress. Siya rin ang aking tatay. Sa kanyang pamumuno noong dekada 80, nagawa ang Coordinate Computer Numerical Control Machine. Umaandar naman ito kahit papano. Para sa laser soldering ng microchip sa printed circuit board. Ipinakita ni Nikolai Ivanovich ang kanilang imbensyon sa International Leipzig Fair. Kinamayan ni Litch si Erich Honecker, ang nooy pinuno ng pamahalaan ng German Democratic Republic. Pinananatili ni Nikolai Ivanovich ang electrical tolerance sa maayos na kondisyon. Napakadali para sa inhinyero na paganahin ang gate automation. At siya rin ang pasulong at siya rin ang paatras. Sa Furinitech Drive, may gate mode at protection sa pagkakaipit. Kapag may tao, sasakyan, hayop o pandilig sa daan, hindi sila maiipit ng gate. Hihinto at aatras ang gate kapag may harang. Mayroon ding infrared sensors. Pwede mong gamitin ang drive kahit wala ito, pero hindi naman ito makakasama. Talagang natural na bato ang dating kasi, Vera, tingnan mo, ang ganda. Mir. Ganyan din mismo sa kapitbahay. Mas maganda sa atin. Minsan namamatay, minsan nawawala, minsan namamatay, minsan nawawala. Naisip ko kung gaano kalakas ang reserbang kapangyarihan ng makina dahil sa taglamig, mas kailangan ng motor para maitulak ang pinto. Nang binawasan ko ang sensitivity, napansin kong malakas ang kapangyarihan nito. At nang sumilip kami ni tatay sa YouTube, nalaman namin na ang paggawa ng e-bike gamit ang gulong mula sa gyroscooter ay isang ideya na naisip na rin ng maraming matatalinong tao na gustong gawing mas mura ang sobrang mahal na electric na transportasyon. Ganito naman namin pinalitan ang mga side guide rollers. Sa ukanang naka-welding na anggulo, nadudulas ang pin na may kasamang washer. Mahigit 15 taon na, maayos pa rin. Kaya't i-like nyo na ito. Mag-subscribe sa channel ng mga awit ni Yasha Kosiak, pati sa aking Zen at TikTok. Lahat ng link nasa ibaba ng video. Pindutin din ang kampanilya para ma-update kayo. Sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat.